Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo nawa ay sumainyong lahat. At samainyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome po sa Pambansang Dambana at Parokya ni Santo Padre Pio. Ngayon pong huling araw ng Setyembre ay ipinagdiriwang ng Inang Simbahan ang paggunita kay San Jeronimo, pari at pantas ng simbahan, ang nagsali ng Biblia mula sa mga orihinal na wika nito patungo sa Latin na siyang pinanggalingan ng lahat ng sipi ng Biblia na mayroon tayo sa kasalukuyan. Kaysa po ng lahat ng ating mga intensyon, ipanalangin natin ang lahat ng mga nagpamisa, ang mga nagdiriwang ng kaarawan at anibersaryo sa araw na ito, ang mga patuloy na dumudulog sa mga banal para sa kanilang mga kahiling at karamdaman, para sa kapayapaan ng kaluluwa ng lahat ng ating mga yumao. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, iginawad mo sa paring si San Jeronimo ang matamis at buhay na pag-ibig sa banal na kasulatan. Ipagkaloob mo ang iyong sambayanan ay lubos na magkasalo-salo sa iyong salita at makatagpo rito ng batis ng buhay sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Zacarias. Ito ang ipinasasabi ng Panginoon. Darating sa Jerusalem ang mga taga-iba't ibang bayan. Sila'y magyayayaan. Tayo na sa Panginoon. Hanapin natin siya at mamanhik tayo sa Kanya. Ako man ay pupunta roon. Maraming tao at bansang makapangyarihan ang pupunta sa Jerusalem upang dumulog sa Panginoon. Sa araw na yaon, 10 dayuhan ang mangunguyapit sa bawat Hudyo at makikiusap na isama sila dahil sa balitang ang mga Hudyo
ay pinapatnubayan ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, ang ating Panginoong Diyos ay kapiling nating lubos. Ang ating Panginoong Diyos ay kapiling nating lubos. Sa bundok ng Siyon, itinayo ng Diyos ang banal na lungsod. Ang lungsod na ito'y higit niyang mahal sa alinmang bayan na angkan ni Jacob. Kaya't iyong dinggin ang sulat sa iyong mabubuting bagay, o lungsod ng Diyos. Ang ating Panginoong Diyos ay kapiling nating lubos. Pag itinala ko yaong mga bansang sa iyo'y sasama, aking ibibilang ang bansang Ehipto at ang Babylonia. Ibibilang ko rin yaong Pilistea, Tiro at Ethiopia. At tungkol sa Siyon, yaong sasabihi ang lahat ng bansa ay masasakupan. Siya'y palalakasin at patatatagin ng kataas-taasan. Ang ating Panginoong Diyos ay kapiling nating lubos. Ang poon ay gagawa ng isang talaan ng lahat ng taong dooy mamamamayan. Ang lahat ng ito ay magsisiawit at pawang sasayaw. Ang ating Panginoong Diyos ay kapiling nating lubos. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang nalalapit na ang panahong iaakyat si Jesus sa langit, ipinasya niyang pumunta sa Jerusalem. Sinugo niya ang ilan upang mauna sa kanya. Humayo sila at pumasok sa isang nayon sa Samaria upang ipaghanda siya ng matutuluyan. Ngunit ayaw siyang tanggapin ng mga Samaritano sapagkat siya'y patungo sa Jerusalem. Nang makita ito ni na Santiago at Juan ay kanilang sinabi, Panginoon, payag ba kayong magpababa kami ng apoy mula sa langit upang pugnawin sila? Ngunit bumaling siya at pinagsabihan sila, hindi ninyo alam kung anong uri ng espiritu ang sumasa inyo, sabi niya, sapagkat naparito ang anak ng tao, hindi upang ipahamak ang mga tao, kundi upang iligtas sila. At nagtungo sila sa ibang nayon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli po magandang umaga sa inyong mga naririto sa atin sa pambansang dambana, gayon din sa mga patuloy na nakikiisa sa atin via live streaming, lalo tigit ang mga kasama natin sa pamamagitan ng 95.9 Radyo Totoo dito sa Batangas at mga karatig lalawigan. Ngayon pong huling araw ng Setyembre ay pinararangalan si San Jeronimo. Siya po'y isang pari, tinuturing na pantas ng simbahan sapagkat mula sa orihinal na sipi ng Biblia sa Griego at Amariko ay isinalin niya ito sa Latin at mula sa sipi ng Latin
Doon nagmula ang lahat ng mga makabagong sipi ng Biblia na mayroon tayo. Ang salita ng Diyos na ating nauunawaan ngayon ay sa tulong ng pagsasalin ni San Jeronimo. Kaya siya'y tinuturing na dakila sapagkat gayon na lamang ang kanyang pag-ibig sa salita ng Diyos na halos kanyang buong buhay ay ginugol upang maisalin at maunawaan ng mas marami ang salita ng Diyos. At sa mabuting balitang mayroon tayo ngayon, ito'y tagpo kung saan hindi pinatuloy si Jesus. Tinanggihan ang kanyang pagpasok. At magandang pagnilayan mga minamahal, kailan yung mga pagkakataon na si Jesus ay nakikituloy din sa atin at hindi natin pinapapasok? Kailan yung mga pagkakataon na dahil sa marami nating gawain, hindi natin nakikita at hindi natin napapansin na ang Panginoon pala ay dumarating na sa ating buhay? Si Jesus ay papatungong Jerusalem, subalit hindi siya pinatuloy ng mga taga-Samaria sapagkat sila ay may hidwaan ng mga taga-Jerusalem. Kaya lahat ng dumadaan sa kanilang patungong Jerusalem, hindi nila pinatutuloy. Sa ating pagninilay ngayon mga minamahal, kapag ka ang ating pansin ay nakatuon sa mga bagay na makalupa, kapag ka ang ating gawain ay nakatuon sa mga bagay na pansarili, madalas hindi natin napapansin na nakikituloy sa atin ang Panginoon. Dumaraan siya, kumakatok siya, humihingi ng pahintulot na mapatuloy sa ating buhay. Si San Jeronimo sa kanyang buong buhay, pilit niyang pinatutuloy si Jesus, kung kaya't unti-unti sa kanyang pagpupunyagi at sa tulong ng Espiritu Santong kanyang pinatuloy, na isalin niya ang Biblia. Maraming magagandang pagkakataon ang mangyayari sa atin kapag ka pinatutuloy natin si Jesus. Pero kapag po ba dumadating si Jesus, siya ba ay inaasahan nating yung Panginoon na yan nakakatok sa inyong buhay? Inaasahan po ba nating si Jesus na may pasang krus ay makakasalubong natin? Hindi po. Siya ay nakikituloy sa muka ng marami nating mga kapwa na naghihirap, nagdurusa, nanghihingi ng tulong. Si Jesus ay nakikituloy sa ating buhay sa mukha ng ating mga kapamilya, ng ating mga kaibigan, ng mga taong ating nakakasalamuha. Si Jesus ay nakikituloy sa pamamagitan ng mga pangyayari na ating nararanasan sa araw-araw. Si Jesus ay nakikituloy kahit sa mga pagkakataong malungkot at tayo ay may pinagdadaanan. Kaya ang tanong po sa atin, sa lahat ng pagkakataon ng ating buhay, pinatutuloy ba natin si Jesus? Sa paanong paraan natin malalamang pinatutuloy natin siya? Kapag siya ang ating pinapahalagahan sa ating buhay. Sa gitna ng problema, nariyan siya para tulungan tayo na maibsan ng kaunti ang ating pinagdadaanan. Sa gitna ng kasiyahan, nariyan siya upang makipaggalak at makisaya sa atin. Sa gitna ng kapighatian, nariyan siya upang makiramay sa atin. Ang Panginoon ay nakikituloy araw-araw sa mukha ng maraming tao, sa mukha ng maraming pangyayari na ating nararanasan. Sana po magkaroon tayo ng pagkakataon na tumigil, huminto, magdasal, sapagkat sa mga pagkakataong iyon, mas mararamdaman natin ang Diyos na nakikituloy sa ating buhay. Sana po hindi tayo mapuno ng ating sarili lamang. Sana hindi tayo mapuno ng ating mga pansariling pagnanais at mga plano. Sana unti-unti ating maipagkatiwala ang ating sarili sa plano ng Diyos. Siya na laging nakikituloy sa ating buhay at puso sa araw-araw. Para po sa maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Handog namin
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin kalugdan ng Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayaniyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong sa pagsasaloob namin ng iyong salita. Alinsunod sa ipinamalas ni San Jeronimong halimbawa, kami naway masiglang makapaghain ng ikinalulugod mong handog para sa kaligtasan namin sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Ngayong si San Jeronimo ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan. Kaya't si Kristo na maasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon. Sa mga panalangin kanilang iniuukol, kaysa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo. Nang walang hupay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo na may paggalang. Manaming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Hindi naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo. Nang bago at walang hanggang tipan ng aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Si kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo
ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Leon na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria ang ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kaniyang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Manangin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasangin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang magpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Nihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan sa libutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan sa libutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan sa libutan,
ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kaya lumuhod, ay manatili pong nakatayo na may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, Hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Hirapin mo at kahabagan. Ang isasagawa pong second collection ay ginagamit para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na parig ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Manaming mapagmahal, ang banal na pakikinabang namin sa paggunita kay San Jeronimo ay magbunsod nawa upang unawain namin ang mga sinusunod naming banal mong pahayag. At sa pagsunod namin ay makamtan ang buhay na walang wakas sa pamamagitan ni Heso Kristo. Kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sama-sama po nating dasalin ang mga sumusunod na panalangin. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Petrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit,
takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus sa tagapamagitan. Amen. Panalangin para sa pagkakamit ng indulensya plenarya ngayong taon ng Jubileo. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Pinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Pinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli. Umakyat sa langit, naruluklok sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang paririto at huhukom sa nabubuhay at namatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulo sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak ang si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpas sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po lahat para sa ilang patalastas. Una sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad po namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, ang ating Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama ng Healing Bundle ay may halo ng langis mula sa puno ng olibo na binasbasan ni Padre Pio nung siya'y nabubuhay pa. Naway maging daan ang Healing Bundle sa pagkakamit ng kagalingang mula sa Panginoon. Ikatlo, ngayon pong darating na Sabado, ika-4 ng Oktubre, ay unang Sabado ng buwan. Meron tayong pagpaparangal sa mahal na Birhen ng mga biyaya. May prosesyon sa ika-5 ng umaga. Ito po'y magsisimula sa may Fountain of Hope. Sa mga sasama, kayo po'y inaasahang magdadala ng kandila na may pansalo. Bukas ay simula na ng buwan ng Oktubre, ang buwan ng Santo Rosario. Bukod po sa ating pagdarasal ng Rosario bago magsimula ang unang misa at ang ating live na pagdarasal ng Rosario sa alas 12 ng tanghali, simula po bukas bilang pakikiisa sa Rosary Month, tayo ay magdarasal ng Rosario pagkatapos ng misa ng ika-8 ng umaga.
Ito po'y sa pangunguna ng Ministry on Vocation at ilang mga religious organizations. Kayo po ay inaanyayahan na makiisa sa buwan ng pagdarasal ng Santo Rosario. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang sunod nating misa mamayang alas 8 ng umaga, inaasahan po namin na inyong pananatilihin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos samang makapangyarihan upang tayo'y maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Inyo pong hahawakan ang inyong mga nais pabasbasan. Manalangin tayo. O Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, ang mga rosaryo, imahen, dasalan, healing rub, miracle oil at mga healing bundles na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awat biyaya. Loobin mong tularan namin ang kabanalan at aral ni Kristo at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama naming sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para na ang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming pahintulo sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin ko kayong makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara ng una ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara ng una ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat sa ating mga tagapaglingkod at sa inyo pong lahat na nakiisa sa ating banal na pagdiriwang. Maraming salamat po sa inyo. Lagi po kayong mag-iingat. Pagkatapos ng misa ay isusunod kaagad ang pagdarasal ng panalangin sa umaga. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na. Humayo kayo sa kapayapaan at pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Ngayon at ibahayan, kanyang pagkalingat habang isa buhay pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian.
Maganda umaga po sa ating lahat. Paanyaya, tayo po'y sama-sama sa pang-umagang panalangin. Tatayo po tayo. Panginoon, buksan mo ang aking mga labi. At pupurihin ka ng aking bibig. Halina sambahin ng Panginoon ang makapangyarihan Diyos. Halina at sambahin ang Panginoon, ang ating makapangyarihang Diyos. Tayo lumapit sa ating Panginoon sa iaawitan, ating papurihan, ang batong kublihan, natin kalakasan. Tayo lumapit sa kanyang harapan na may pasalamat. Siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Halina at sambahin ang Panginoon, ang makapangyarihang Diyos. Sapagkat ang Diyos ay ang Panginoong napakadakila, ang dakilang haring higit sa sino man na binabathala. Nasa kanyang palad ang buong daigdig pati kalaliman, ang lahat ay kanya, maging ang mataas nating kabundukan, kanya rin ang dagat at pati ang lupa na kanyang nilalang. Halina at sambahin ang Panginoon, ang makapangyarihang Diyos. Tayo'y lumapit sa kanya'y sumamba at magbigay galang. Lumuhod sa harap nitong Panginoon sa ating lumalang. Siya ang ating Diyos, tayo ay kalingan niyang mga hirang. Mga tupa tayong inaalagaan. Halina at sambahin ang Panginoon, ang makapangyarihang Diyos. Ang kanyang salita ay ating pakinggan. Yang iyong puso'y huwag patigasin tulad ng ginawa ng inyong mga magulang na nasa Meriba sa ilang ng masa. Ako ay tinuksot doon ay sinubok ng inyong magulang. Bagamat nakita ang aking ginawang silang nakinabang. Halina at sambahin ang Panginoon, ang makapangyarihang Diyos. 40 taon sa inyong ninuno ako ay nagdamdam. Ang aking sinabi sila'y suwail, walang pakundangan. At ang mga utos ko ay sinusuway. Dahil sa galit ko ako ay sumumpandi sila daratal sa lupang pangakong aking inilaan. Halina at sambahin ang Panginoon, ang makapangyarihang Diyos. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Halina at sambahin ang Panginoon, ang makapangyarihang Diyos. Tayo po sa awit. Ang Diyos ngayon nagbigay makalangit na lakas. Bawat araw may ningning, bukso ng hangit kidlat. Katatagan ng lupa, kalaliman ng dagat. Siyang lahat ang may gawa, kaya puso'y may galak. Ang Diyos ngayon nagdala, lakas na aking tulong. Karunungang gagabay sa aking magtatanggol. Daan niya'y daraanan, bisig niya'y aking bubong. Siya'y kaibigan, tunay na Panginoon. Kaya sa aking pag-ising, alay pasasalamat. Sa makapangyarihan Diyos na aking nililiyag. Sa lahat ng panahon aking ipahahayag, isang Diyos, tatlong persona, pinagmulan ng lahat. Panginoon, sa amin ipadala mo ang iyong liwanag at katotohanan. Hatulan mong ako'y walang Tayo kasalanan, po'y magsiupo. Panginoon, at laban sa masama ako'y iyong ipagtanggol. Sa masama't sinungaling, ilayo mo ko ngayon. Diyos na aking sanggalang, bakit ba ako'y iniwan? Bakit ako nagdurusa sa pahirap ng kaaway? Ang totoo't ang liwanag, buhat sa iyo ay pakamtan, upang sa Siyon ay mabalik sa bundok mong dakong banal, sa bundok mong pinagpala at sa templo mong tirahan. Sa dambana mo, O Diyos, ako naman ay dudulog. Yamang galak at ligaya ang sa aking iyon dulot. Sa saliw ng aking alpay magpupuri akong lubos. Buong lugod na awit ako sa Diyos na aking Diyos. Bakit ako nababahala? Bakit ako nahahapis? Sa Diyos ako ay aasa at sa Kanya mananalig. Muli akong magpupuri sa Diyos ko tagapagligtas. Itong aking pagpupuri sa Kanya ko ilalagak. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Para noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Panginoon, sa amin ipadala mo ang iyong liwanag at katotohanan. Panginoon, iligtas kami sa lahat ng sandali ng aming buhay. Minsay nasabi kong sa katanghalian ng buhay, ako ay papanaw sa daigdig ng patay, ako masasadlak upang manatili roong walang hanggan. At nasabi ko rin di na makikita, itong Panginoon ay sino mang nabubuhay.
Katulad ng toldang tirahan ng pastol, inalis sa akin ang aking tahanan. Ang abang buhay ko'y pinuputol mo na tulad ng tela sa isang habihan. Ang aking akala'y wawakasan na ng Diyos ang aking buhay. Ako'y lumuluha sa buong magdamag, hindi makatulog. Parang nilalansag ng leon ang aking buto at sa katawan. Ang aking akala'y wawakasan na ng Diyos ang aking buhay. Tumataghoy ako dahilan sa hirap. Animo ay kalapati na nakahahabag. Ang mga mata ko ay pagod na rin dahil sa pagtitig diyan sa itaas. Panginoon, sa kahirapang ito, ako ay iligtas. Iyong iniligtas ang buhay na ito, di mo binayaang mabulid sa hukay. Pinatawad mo ako sa aking mga kasalanan. Ang patay hindi makakapagpuri sa iyo, ni makakaasa sa iyong katapatan. Mga buhay lamang ang makapagpupuri sa iyo, tulad ng ginagawa ko ngayon, tulad din ng Ama, na sa mga anak ang ituturo ay ang katapatan. Ang tagapagligtas ko ay ang Panginoon, kaya sa saliw ng tugtog ay aking awitan. Sa banal na templo, tayo umawit habang nabubuhay. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kaparo ng una ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Panginoon, iligtas kami sa lahat ng sandali ng aming buhay. Marapat na ikaw, O Diyos, sa Siyon ay papurihan. Marapat na ikaw, O Diyos, sa Siyon ay papurihan. Dapat nilang tupdin doon ang pangakong binitiwan, pagkat yaong panalangin nila'y iyong dinirinig. Dahilan sa kasalanan, lahat sa iyo'y lalapit. Bunga nitong pagkukulang, kaya kami nalulupig. Gayunpaman, ang patawad mo ay aming nakakamit. Silang mga hinirang mo upang sa templo manahan, silang mga pinili mo'y mapalad na tuturingan. Magagalak kaming lubos sa loob ng templong banal, dahilan sa dulot nitong pagpapala sa nilalang. Kami iyon dinirinig, tagapagligtas namin Diyos. Sa kahangahangang gawa, kami iyon tinutubos. Kahit sino sa daigdig sa ibayong karagatan, may tiwala sila lahat sa taglay mong kabutihan. Sa taglay mong kalakasan, mga bundok tumatatag. Dakilakat ang lakas mo ay sa gawa na hahayag. Ang ugong ng karagatan iyong pinatatahimik, pati along malalaki sa panahong nagngangalit, maging mga kaguluhan niyong mga taong galit. Dahilan sa ginawa mong mga bagay na dakila, natatakot ang daigdig at ang buong sanlilikha. Bunga nitong ginawa mo sa galak ay sumisigaw, buong mundo kahit saan sulok nitong daigdigan. Umuulan sa lupain, ganito mo kinalinga. Umuunlad ang lupait, tumatabaya ang lupa. Patuloy na umaagos ang bigay mong mga batis. Sa halamang nasa lupa ay ito ang dumidilig. Ganito ang ginawa mo na hindi mo ikinait. Sa binungkal na bukurin, ang ulan ay masagana. Ang bukurin ay matubig at palaging basang-basa. Sa banayad na pag-ulan ay lumambot yaong lupa, kaya naman pati tanim ay malago at sariwa. Nag-aani ng marami sa tulong mong ginagawa, at saan man magpunta kay masaganang masagana. Ang pastulay punong-puno ng matatabang mga kawan. Naghahari yung galak sa lahat ng kaburulan. Gumagala yung tupa sa gitna ng kaparangan. At hitik na hitik man din ang trigo sa kapatagan. Ang lahat ay umaawit, sa galak ay sumisigaw. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara ng una ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Marapat na ikaw, O Diyos, sa Siyon ay papurihan. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonika. Sapagkat alam na ninyong ang pagdating ng araw ng Panginoon ay tulad sa pagdating ng magnanakaw. Kapag sinasabi ng mga tao, tiwasay at panatag ang lahat, biglang darating ang kapahamakan. Hindi sila makakaiwas
sapagkat ang pagdating nito'y tulad ng pagsumpong ng pagdaramdam ng babaeng manganganak. Ngunit hindi kayo nabubuhay sa kadiliman, mga kapatid, kaya't hindi kayo mabibigla sa araw na iyon na darating na parang magnanakaw. Kayong lahat ay kabilang sa panig ng kaliwanagan, sa panig ng araw, hindi sa panig ng kadiliman o ng gabi. Kaya nga, kailangan tayo'y manatiling gising, laging handa at malinaw ang isip, di tulad ng iba. Panginoon, dinggin mo ang aking hibik, nasa iyong pangako ang pananalig ko. Panginoon, dinggin mo ang aking hibik, nasa iyong pangako ang pananalig ko. Naratnan ako ng umaga na tumatawag sa iyo. Nasa iyong pangako ang pananalig ko. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Panginoon, dinggin mo ang aking hibik, nasa iyong pangako ang pananalig ko. Tayo pong lahat ay tumayo. Panginoon, iligtas kami sa kamay ng aming mga kaaway. Purihin ang Panginoong Diyos ng Israel, sapagkat nilingap niya at pinalaya ang kanyang bayan. At nagpadala siya sa atin ng isang makapangyarihang tagapagligtas mula sa lipi ni David na kanyang lingkod. Ipinangako niya sa pamagitan ng kanyang banal na propeta noong una na ililigtas niya tayo sa ating mga kaaway at sa kamay ng lahat ng napupuot sa atin. Ipinangako rin niya na kahahabagan ng ating mga magulang at aalalahanin ang kanyang banal na tipan. Iyan ang sumpang binitiwan niya sa ating amang si Abraham na ililigtas tayo sa ating mga kaaway upang walang takot na makasamba sa kanya at maging banal at matuwid sa kanyang paningin habang tayo'y nabubuhay. Ikaw naman, anak, ay tatawaging propeta ng kataas-taasan, sapagkat mauna ka sa Panginoon upang ihanda ang kanyang mga daraanan at ituro sa kanyang bayan ng landas ng kaligtasan, ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Sapagkat lubhang mahabagi ng ating Diyos, magbubukang liwayway sa atin ang araw ng kaligtasan, upang magbigay liwanag sa mga nasa kadiliman at nasa ilalim ng kamatayan at patnubayan tayo tungo sa daan ng kapayapaan. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara ng una ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Panginoon, iligtas kami sa kamay ng aming mga kaaway. Purihin natin ang manunubos na nagbigay liwanag sa daigdig. Sa pamamagitan ng kanyang pagkabuhay, dumalangin tayo sa kanya. Panginoon, manatili nawa kami sa pagtahak sa iyong landas. Panginoong Jesus, dinadakila namin ang iyong pagkabuhay sa aming panalangin sa umaga. Magliwanag nawa sa araw namin ang pag-asa sa iyong kaluwalhatian. Panginoon, manatili nawa kami sa pagtahak sa iyong landas. Tanggapin mo, Panginoon, ang aming mga dasal at kahilingan bilang unang ani ngayong araw. Panginoon, manatili nawa kami sa pagtahak sa iyong landas. Gawaran kaming umulad ngayon sa iyong pagmamahal at magdulot ang lahat ng bagay para sa amin at para sa lahat ng kabutihan. Panginoon, manatili nawa kami sa pagtahak sa iyong landas. Tulutang magliwanag ang aming mabuting asal sa aming kapwa upang makita nilang magbigay puri sila sa Ama. Panginoon, manatili nawa kami sa pagtahak sa iyong landas. Manalangin tayo sa Panginoon sa pamamagitan ng ating mahal na ina ng mga biyaya. Para sa ating Santo Papa Leon 14, para sa ating Arsobispo Gilbert, para sa mga pari, diakono at religyoso, para sa pagkakaroon ng mga banal na bukasyon sa simbahan, para sa mga deboto ni Santo Padre Pio, lalo na sa mga may kahilingan at sa mga may sakit, para sa ating pamilya, kamag-anak at kaibigan, para sa mga tagapagtaguyod ng pambansang dambana ni Santo Padre Pio,
para sa lahat ng mga makasalanan, para sa lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio, para sa lahat na nagtitiwala ng kanilang sarili sa ating mga panalangin, at para din po sa intensyon ng Pambansang Dambana at Parokya ni Santo Padre Pio. Panginoon, manatili nawa kami sa pagdahak sa iyong landas. Ating pundasalin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para na pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin, at huwag mo kami pahintul sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Ama namin makapangyarihan, iginawad mo sa paring si San Jeronimo ang matamis at buhay na pag-ibig sa banal na kasulatan. Ipagkaloob mo ang iyong sambayanan ay lubos na magkasalo-salo sa iyong salita at makatagpo rito ng batis ng buhay sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon, iligtas tayo mula sa lahat ng kasamaan at akayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Mahal na Birhen ng mga biyaya, Panalangin mo kami. Santo Padre Pio, Ipanalangin mo kami. o Panginoon, magpadala po kayo ng mga banal na alagad sa iyong simbahan, sa ngalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Amen. Marami pong salamat.